We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Usa ka kapintuig pa lang nga bata, patay sa dakong sunog sa Cagayan de Oro City. Samtang kapin 40 sab kabalay sa General Santos City, naugdaw. Ang sunog, gituyo. Usa ka lalaking estudyante sa General Santos City, gireklamo ang tricycle driver tungod gigunitan kuno ang pribadong parte sa iyang lawas. Mga aktibidad alang sa 26th founding anniversary sa Samal Island, hitsas na. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatun namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. James Paulo Yap, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Patay ang usa ka kapintuig nga batang lalaki human na lakip pagkasunog sa ilang balay sa Cagayan de Oro City. Samtang kapin 40 ka panimalay sa General Santos City, nasunog. Ang maong sunog, gituyo matud pa sa usa ka residente sa lugar. Kiniugban pang balita hatod ni Abby Caballero. Usa ka dakong sunog ang miulbo sa sitio Manggahan, Barangay Balulang sa Cagayan de Oro City pasado alauna sa hapon adlawng Huwebes. Paspas ang pagkuyanap sa kalayo tungod gama lang sa light materials ang mga balay. Gani gisaka sa kabumberuhan sa ikaduhang alarma ang sunog. Subo nga pamalandungon sanglit usa ka bata nga usa ka tuig ug 5 pa ka bulan ang panuigon ang nalakip ka sunog sa ilang balay. Sa karon temporaryong gipahiluna sa Barangay Balulang Covered Court ang 21 ka mga pamilyang biktima sa sunog samtang nagpadayon ng investigasyon sa BFP. Ang katungkol ng bata dito sa naghigda-higda silang second floor. O niya, kini si Sir Nelson Kayaw, kung unsa iya tong paumangkon kay magagaw sila tong sa mama. Ila ko nung gatem kuno siya pero wala na niya kay na murag kuan man siya pulos kahoy man. Na kuan siya moto siya na kuan siya napaso siya gamay. Paggawas kami og allocation nga worth of 20,000 kada pamilya. Pero dili na sa i-divert na mo na into materials. Gilamoy sa dakong kalayo ang 44 ka panimalay sa Purok San Juan Extension, Barangay Dajangas West, pasado alas 8 sa buntag adlawng Huwebes. Paspas matud pamikatag ang kalayo sanglit gama sa light materials ang mga balay. Naapod siya sa daplin sa dalan sa kadagat no. Very kay siya sa factor sa wind no. Wind is isa sa mga rason na makusugid ang pag-spread sa fire. So Migula sa investigasyon at tinuyuan ang maong sunog. Ang suspect residente sa lugar. Nagbangi matud pa sila sa iyang banay hangtod sa iyang gidauban ang ilang phone. based sa mga witnesses no, mga statements put sa mga silingan it was intentionally no, may intention no. Naay ka ng domestic na problem within those area no, family lang gihapon ang iyang kaaway and yang kuna nga ako'y nagsunog dili pa lang gud unta ang inyong ingana ang pagistorya sa kuha nga himong bungol ungo unsa-unsa pa ako madungog dili ko kahimo ana pero gumika na pull-an ako. Sa Mulave, Zamboanga del Sur, gilamoy sa kalayo ang 5 ka classroom sa usa ka tulunghaan pasado alauna sa kadlawon adlawng Miyerkules. Sa investigasyon sa BFP Mulave, nagsugod ang kalayo sa computer laboratory room sa tulunghaan. Gibana-bana ang mukabat sa 3.7 million pesos ang danyo sa sunog. Wala sab natalang samdan sa panghitabo. Electrical short circuit matud pa ang posibleng tinubdan sa sunog. Apan, padayon ang investigasyon sa insidente. Tapos lang namin manguha ng sample sa mga wires. Then, i-verify namin kung sa wires talaga nag-start ang sunog. Since wala, yun nga, walang tao doon.
Samtang pasado alas 2 Miyerkules sa hapon, nasunog sab ang duha ka tindahan sa Barangay Tiguma, Pagadian City. Sumala sa kabomberohan, nabiya ang abli nga regulator sa LPG tank ang tinubdan sa sunog. Mikabat sa 7,500 pesos ang danyo sa sunog. Hinuon, walay mga natalang samdan atol sa insidente. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Mga piot nga dalan, lakip kulang nga ihap sa mga ekipo. Pipila lang kini sa mga nagapalisod sa kabomberohan sa Davao City sa pagresponde sa sunog. Ang ilang panawagan atong siren sa report ni John D. Esteban. Ang kalayo kung mapasagdan peligroso, muresulta sa sunog nga pwedeng muugdaw sa propiedad o mukalas og kinabuhi. Busa sa pag-obserba sa Fire Prevention Month karong bulan sa Marso, gipahimangnuan ang publiko sa paglikay sa sunog. Dinhi sa Purok 3 sa Barangay 34D sa Davao City nasunugan ni Bagulang, diin 17 kabalay ang ugdaw. Mga kapuso nata dinhi karon sa Barangay 34D. Baguhay lang ni sila nasunugan dinhi ni atulang Lunes. Ato pangutanon ng mga residente dinhi kung unsa ba ang ilahang buhaton aron malikay sa sunog, ilabi pa nga nagasaulog ta or nag-obserba ta sa Fire Prevention Month. Ikaw sir, kini si sir magsamok-samok sa mi sir ha. Unsa man ang imuhang kinahanglan himuon aron malikay mo sa sunog? Bantay-bantay lang gid ta permi ma'am. Binantay ta permi kay para malikay ta sa sunog. Sa magluto, bantayan, ibiya-biyaan, para kanila na atong lugar nga ingani kapitot. Mag-careful lang, magkuan. Ato ang atong mga wire. Kung sa'yo mga kuan diya, mga bata, mag-lighter. Pahinumdom sa Davao City Fire District nga kanunay siguruhon nga walay daot ang electrical cord ug dili sumpay-sumpayan ang mga cord. Susihon ang LPG tank ug dili biyaan ang kusina. Sa datos sa Davao City Fire District sa bulan sa Enero ug Pebrero sa nakalabing tuig, ana sa 89 fire incidents ang natala. Misa ka kini sa susamang period karong tuiga ngadto sa 108 ka kaso sa sunog. Sa bulan sa Marso ginalantaw gyud nga musaka ang kaso sa sunog pero mapugdan kini kung magmatngon ang publiko. Fire incidents natin is nag-i-increase talaga. This is due to the transition from dry to rainy season here in the Philippines. So dahil po dyan, dumadami yung mga cases natin ng sunog. Hagit kanila ang mga piot nga dalan sama dinhi sa Barangay 37. Kung asa maglisod sa pagsulod ang mga fire truck. Hinuon nadugangan na ang ilang mga ekipo alang sa pagresponde sa sunog pero dapat pa dungagan. Labi pa nga nagkadaghan ang populasyon sa Davao City. With the existing population here in Davao City, we need more fire stations, we need more fire trucks. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Bidangup sa otoridad ang 16 anyos nga lalaking estudyante sa General Santos City. Human kuno gigunitan sa tricycle driver ang iyang pribadong parte sa lawas o gipagunitan sab kaniya ang pribadong parte sa lawas sa driver. Dugang detalye sa report ni Jess Tony Humamil. Anong mo sir? Anong concern mo sir? Bakit lumapit ka dito? Bidangup sa buhatan sa Traffic Enforcement Unit sa General Santos City atong adlong Huwebes ang 16 anyos nga lalaking estudyante nga si Dan, dili tinuod nga pangalan. Human matud pagipagunit sa iyahang pribadong parte sa lawas sa driver sa tricycle nga iyang gisakyan. Gawas ni ana, gigunitan sab sa driver ang pribadong parte sa lawas niya. Gikan sa tulunghaan ang maong estudyante sa Barangay South ug pauli na unta sa ilang balay sa Labangal. Apan pag-abot sa Barangay Labangal. Ang gabi ay Mr. Ko niya, ginakuha niya akong kamot. Lakas-lakasan no? Ay, hinahawakan yung kamay mo. Ginabira niya akong kamot. Tapos? Tulong sa yung ginapagun. Oh, papunta sa kanyang ari? Apo. Tapos? Yung ginapagun. Hinahawakan niya? Yung ari niya? Tapos kukaman na to kay... So bakit hindi ka nagpalang? Nadlok mo. Na-control lang kasi. Tapos Pakilakas-lakas mo. Nadlok ko sir. Baka saan niya. Kaya naman gabiyahe man ni. Tapos takot ka na medyo nakakuan ka na. May sure ka. Yan na dahil ko niya. Gigunitan. Ginawakan ka niya. Gigunitan niya. Pagkaman na to. Wala pa matud pa na kontento ang driver. So, si Sheg kung nabay, ngit-ngit, tapos mingaw nga lugar dito sa Labangal. Sigo gayon, wala. Medyo, oo. Apan gidala gihapon sa driver ang pasaherong estudyante sa ngit-ngit nga lugar. Mas katong
Nagunong sir si Sig. Oo, nag-stop siya tapos ano? Yun sang bayaran daw ko niya basta ano daw na siya. Anong babayaran ka niya kung anuhin? Ano ko siya. Sa investigasyon sa otoridad, base sa saysay sa biktima, gumikan sa kahadlok gilayong binaog sa sakyanan ng biktima og midagan paingon sa highway. Apan napicturean pa sa biktima ang plate number sa sakyanan. Takot siya, so medyo na-trauma yung bata kasi, kaya takot siya kung baka anong gawin sa kanya. So hindi na siya nakasigaw. Sira ka pa lang. Wala sab matud pa nakainom ang driver sumala sa biktima. Yung driver sir na may identity na po ba tayo? Actually may identity na tayo sir. Dito kasi sa may mga ano yan, part na yan sa accomplishing business eh. Dapat talaga inakarin natin yung mga biktima na talagang magreklamo. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Arestado ang usa ka barangay kagawad sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Humanakuhaan og kapin 300,000 pesos nga kantidad sa gituuhang ilegal nga droga. Samtang giawhag sa PIDEA Zamboanga, Sibugay ang mga opisyales sa mga lungsod ug barangays nga mopailawom sa drug test. Ani ang report ni Chris Dapitan. Arestado ang 47 anyos nga barangay kagawad ug chairman sa Peace and Order Committee sa Tenan Village, Ipil, Zamboanga, Sibugay atol sa drug buy-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency niadtong Lunes, February 26. Nakuha gikan kaniya ang 50 ka gramo sa gituuhang illegal nga droga nga gibana-bana ang nagkantidad og 340,000 pesos. Sumala sa PIDEA Zamboanga, Sibugay, ang sospek nga wala nagipanganlan sa otoridad tigpayuhot og illegal nga droga sa maong probinsya lakip na sab sa Zamboanga del Norte. Gani, dugay nang ginapanid-an sa otoridad ang sospek una pa man kini nahimong barangay kagawad niadtong milabayng tuig. Nadakpan naman siya kaniadto gud pod sa Philippine National Police, tapos pagbalik niya sa community, balik na pod ang iyahan akong gimbuhaton na namaligya sa illegal nga droga. Diha sa barangay Tenan, siya ang ilang source gid diha. Hagbunganan siya gikan sa Sulo. Giilang man gud siya nga busing siya. Sa datos sa PIDEA Zamboanga, Sibugay as of December 2023, sa 389 ka barangay sa probinsya, anaa pa lang sa 132 ka barangays ang gideklarang drug cleared. Gibutyag sab sa ahensya nga hagit sab alang kanila ang pakigbatok sa illegal nga droga sa mga lungsod ug mga barangay sa probinsya tungod kulang ang gipatumang proactive measures sa mga opisyales aron mapakgang kini. Gani, giawhag niini ang matag opisyal nga mopailawom sa drug test aron masigurong walay nalambigit sa illegal nga droga ug tungod sila ang role model sa katawhan. Karon ato ni siyang warning para sa mga opisyal nga seryoso ni Vigor na to against illegal drugs. Manifestation nga seryoso nga tong kampanya nga kita mismo role model ta. Ako si Chris Dapitan para sa One Mindanao. All set na ang mga aktibidad alang sa grand opening sa 26th founding anniversary sa Samal Island karong Lunes. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Andam na ang Island Garden City of Samal alang sa grand opening para sa 26th founding anniversary sa isla karong Lunes, March 4. Alas 8:30 sa buntag, sugdan ang maong kasaulugan sa misa pasasalamat. Dayon ipahigayon na ang opening salvo. Dungan sa ipahigayon ang Tourism Day o kablihan ang Agri-Trade Fair. Angay usab atangan ang ikalima nga tuig sa Rescue Olympics nga pangunahan sa City Public Order and Safety Office. Sa umaabot nga Martes, ipahigayon usab ang State of the City address ni Mayor Aldavid Oy. Buksan sab ang tinuig nila nga Jobs Fair. Samtang sa Miyerkules, adunay ipahigayon nga Trash and Show o ang kasalan ng bayan. Sumala sa LGU, itandi sa milabayng tuig. Mas simple o ipamove-an sa LGU ang selebrasyon sa 26th founding anniversary nga magsugod sa March 4 kutob sa March 7. Kasi we are preparing for the Summer Saya. So dito na murag gi-concentrate namo dito sa Summer Saya, which is the Tacloban Festival. Ang Tacloban Festival mao ang labing unang nga festival nga ilusad sa Samal Island karong tuiga. Hinoon, sumala sa City Tourism and Investment Office. Bisan pa og naminusan og pipila ka adlaw ang selebrasyon sa anibersaryo sa isla. Siksik matud pa kini sa mga aktibidad.
akong ginaimbitahan, dili lang ang mga Samaleños, dili lang ang gikan sa Samal, but especially those coming from outside Samal, no, na mag-ari sa Samal Island karong March 4 to 7 kay doon na tayo mga ipahinabo nga mga kanang events or activities. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Halos 13 million pesos nga kantidad sa marijuana ang nadiskubrihan o gipangsunog sa otoridad sa Sulu. Samtang laing high value target ang sikop sa buy-bust operation sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao. Ano yan, dugang detalye? Ang unta buy-bust operation sa Pidea Barm kundi nakuha ang 6,000 pesos nga balor sa dried marijuana plants. Mao di ay ang mahimong paagi sa pagdiskubre sa 500 square meter nga marijuana plantation site sa sitio Mangal-Mangal, Barangay Maskid Punjingan, Kalilangan, Kalwang, Sulu niadtong Domingo. Dinenemutang ang kapin 15,000 ka mga marijuana plants. Apan una pa man nadiskubrihan ang maong marijuana plantation site. Nakaikyas na ang duha ka giingong marijuana cultivators nga sila alias Rene ug alias Jul. Mobalor sa 12.9 million pesos ang maong mga marijuana plant nga gilayong gipang-ibot o gipansunog sa otoridad. Samtang padayon ginapangita ang mga sospek nga magatubang og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sikop sa kapulisan ang usa ka mekaniko sa Barangay Mulugan, El Salvador City atol sa pagsilbi og search warrant sa kapulisan tungod sa paghupot niini og ginadiling droga. Sumala sa kapulisan nga makadagang higayon na nilang napalitan og shabu ang sospek. Apan dali sab kuno siya makasibat paghuman sa ilang transaksyon. Nakuha sa drawer sa balay sa sospek ang ubay-ubay ka mga gagmay nga pakete sa gituuhang shabu nga motimbang og 7 ka gramo ug adunay street value nga dulan 50,000 pesos. Aminado ang sospek nga nagagamit kinog ilegal nga droga apan gipanghimakak niini nga kapamaligya siya. Palit ko para gamiton ako sa kong galingan. Dili na may baligya. So, pinakalas na mo nga, applyan siya sa search warrant. So, through, test buy, katong niyaging February 9 o 10, nag-test review siya, puro positive ang among nakuha sa iya. So, muta mong gigamit pag-apply sa search warrant. Samtang mukabat sa 680,000 pesos ang nakumpiska sa Pidea Barm, gikan sa duha ka iladong high value target sa gikasang buy-bust operation sa Cotabato City. Sa report sa Pidea Barm, giilang duha nga sila alias Ricky ug alias Nor nga pulos residente sa Bagwa, Cotabato City. Nakuha sa duha ang duha ka jumbo size nga pakete sa gituuhang shabu. Kapin sa 400,000 pesos nga kantidad sa ginadiling droga ang nasakmit gikan sa upat ka mga suspitsado sa operasyon sa kapulisan sa usa ka giingong drug den sa Barangay Port Puyohon, Butuan City. Target sa search warrant ang suspect nga adunay kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Nakuha gikan sa balay niini ang 61 gramos sa suspected nga shabu, usa ka caliber 45 pistol, mga bala o ubang drug paraphernalia. Nasikop usab sa mga otoridad ang tulo ka kaubanan niini nga naaktuhang sulod sa giingong drug den. Walay pahayag ang mga sospek nga balhog na karon sa Police Station 2 sa Butuan City. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Gihinumdum ang ika-16 nga adlaw natawhan sa hero dog nga si Kabang sa Zamboanga City. Dunay mga bulak nga gihalad sa monumento sa hero dog nga si Kabang sa Pasunangka Park sa Zamboanga City isip paghinumdum sa ika-16 nga birthday niini adlaw Huwebes. Si Kabang gilang hero dog human giluwas ang duha ka mga bata sa Zamboanga City sa aksidente niadtong December 2011 nga may resulta sa pagkaguba sa naong niini. Tuig 2021 dihang namatay si Kabang samtang natulog. Sumala kang Dr. Anton Lim ang nag-atiman kang Kabang niadtong buhi pa kini magpabiling inspirasyon ang heroic acts ni Kabang alang sa tanan. Gani nang hinaot sab kini nga unta mas mudaghan pa ang mga maayong tao nga dunay kasing-kasing sa mga hayop nga nanginhanglan og tabang. What Kabang did really was to elevate the status of the Aspid. It's not in the breed. Any dog who is loved is capable of giving love also. During her birthday, we'd like everyone to show a little kindness to street dogs. Sa nagpadaing GMA Masterclass Series sa mga NCAA member schools, misalang ang tulo ka mga eskwelahan sa NCAA.
ug dinhi gipadayag ang kaimportante sa tamang paggamit sa social media. Ani ang report. Sa pagpadayon sa GMA Masterclass, the Social Media Literacy Series, sunod nga misalang ang tulo pa ka member school sa NCAA. Kini ang University of Perpetual Help System Dalta, Colegio de San Juan de Letran ug Mapua University. Sa digital dive session, gihatagan og gibugaton ang social media sa student-athlete kung paunsa kini magamit sa insakto ilabi na nga sila ang magpresenta sa ilang matag eskwelahan. Social media serves as your digital canvas para kayong nagka-craft, no, ng inyong masterpiece. Masterpiece in the sense that it is where you are sharing your journey as an athlete. Doon yun siya showcase not only your on-field trainings, yung achievements niyo bilang isang atleta, but pati yung personalities ninyo, values and interests. Lakip sa gidalit sa GMA Digital Team ang pinaka-epektibong pamaagi sa paggamit sa social media. Aron mas mailhan ang kaugalingon, koneksyon sa supporters ug makalikay sa disinformation ug bashing. Sobrang enjoy po kasi marami kaming natutunan. Mas magamit namin na maayos yung social media and ma-introduce namin yung sarili namin. It was very helpful, very intuitive, and I'll apply most of the learning to here on out in my social media use. Being a good influencer, lalo na athlete ka, kung ano man yung magaganda mong ginagawa, gayahin ng iba na kabataan or ibang tao na tinitignan ka or tinitingala ka or iniidolo ka. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Dili mo ubos sa 70 ka magbanay ang gipabakwit sa Santa Maria, Davao Occidental diyang gibaha tungod sa daot nga panahon. Ani ang report ni Argel Relator. Dili na makita ang dalan sa pipila ka mga barangay sa Santa Maria, Davao Occidental. Human milapaw ang tubig sa sapa, resulta sa pagbunok sa ulan Biyernes sayo sa buntag. Makita sab ang kusog nga sulog sa tubig sa sapa. Gilayong nagpahigayon ng evacuation, dihang misulod na sa mga balay ang baha. Sa dato sa MDRMO Santa Maria, ana sa 71 ka magbanay, gikan sa mga barangay sa Buka, Pungpong, San Isidro, San Roque ug Basyawan ang gipabakwit. Gidayon sa may pangatagan og food pack sa Municipal Social Welfare and Development Office ang mga apektadong pamilya. Sumala sa Pag-asa, easterlies ang nagdala og mga pag-ulan sa Davao Region ug ubang lugar sa Mindanao. Kini human nahilis na ang low pressure area ang ginabantayan sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Base sa datos sa Metro Weather, taas gihapon ang tsansa sa pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao, Barm ug Sorsogon. Busa, posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta sa pipila ka lugar. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao. Patay ang usa ka 15 anyos nga siklista sa Davao City human nawad-an og kontrol dihang nalambod ang liston sa sapatos nini sa pedal sa gimanehong bisikleta. Gi-revive pa og gidala sa ospital apan gideklara ng dead on arrival ang 15 anyos nga siklista human na disgrasya sa Barangay Langob, Davao City alas 7:20 Biyernes sa buntag. Sa investigasyon sa mga pulis, gilatas sa mong biker ang pasubidang dalan sa hilltop dihang aksidenteng nalambod ang liston siyang tuong sapatos sa pedal siyang gimanehong bisikleta. Ang resulta, nawadan kini kontrol ug nabunal ang lawas sa sementadong dalan. Subay sa investigasyon sa kapulisan, self-accident ang maong hitabo. Nahimong sadya ang mga aktibidad sa ulahing adlaw sa 35th Kalilangan Festival o 85th Founding Anniversary sa General Santos City. Ani ang report ni Justoni Humamil. Nagkahiusa ang mga general diyang gipahigayon ng parada ng lahi nga kabahin sa culminating activities sa 35th Kalilangan Festival o 85th Founding Anniversary sa General Santos City. Sentro sa aktibidad ang paghatag og bili sa managlahing kultura, tradisyon, ug paghatag og respeto sa matag usa, mapa-Muslim, Blaan o Kristiyano man. Naway ating maalala ang kahalagahan ng ating kultura at tradisyon. Ang mga kulturang nagbigay sa atin ng identity.
Ang lahat ng ito ay para sa ating pag-iisa. Ginagsasab sa mga turista ug residente ang Kadsagayan Street Dancing Competition nga gipahigayon pagkahapon. Samtang usa ka wreath-laying ceremony sa gipahigayon sa monumento ni General Paulino Santos. Isa itong pagbibigay pugay at pagunita sa mga naiambag ni General Paulino Santos. Dahil sa kanyang malawak na pananaw, kasama ang pagsisikap ng mga pioneers, nabigyan tayong lahat ngayon ng isang komunidad at ng isang magandang tahanan. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ginadayo karon sa Zamboanga City ang usa ka Rainbow Mosque. Ang maong moske gipintalan og mga nindot nga color nga sumala pa, misimbolo sa panaghiusa ug kalinaw. Ato kining suruyon kauban si Krisa Dapitan. Ilado ang Zamboanga City sa colorful vintas. Apan, dili lang kini ang ginapasigarbo sa syudad tungod dinhi sa Barangay Santa Maria nahimutang ang usa ka pinasahi nga mosque. Mao kini ang Masjid Al-Islamiyya o mas nailhang Rainbow Mosque. Sumala sa caretaker nga si Bilal Abdul Bari. Niadtong 1970 pa gitukod ang moske sa mga Maranao ug mas gipadak-an niadtong 2009. Ibig sabihin ng Islam is peace. Naisip ng management yung boss ko na kapayapaan. Na kaya ginawa niyang maraming kolor, simbolo ng iba-ibang lahi, iba-ibang tribo na kailangang magkaisa. Tuig 2017, human ang Marawi Siege, dihang ilang gi-repaint ang moske sa rainbow colors. Matud pa, kini ang ilang pamaagi aron manawagan nga unta aduna nay panaghiusa ug kalinaw sa nasud. Tungod sa kaanindot sa Rainbow Mosque, ubay-ubay ang mga nagabisita dinhi matag adlaw. Gani, naabdan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao kining grupo sa senior citizens nga gikan matud pa sa Baguio City ug Amerika ug mibisita gayud sa maong moske. Ito namin makita ang Zamboanga dahil malaki ang culture history ng Zamboanga. Very colorful ang mosque na ito with all the colors na nakikita na very seldom do you see in mosque. Okay, napakaganda. Napakalaking karangalan ng mga Maranao dito sa Zamboanga na mismo yung itong masjid namin ay binibisita ng mga tourist. So parang masaya kami. Bakit? Masaya dahil nakikita namin yung pinahirapan namin, yung ginawa namin na nagustuhan ng maraming tao. Apan, bisan pa man nga ginadayo ang maong moske, ginadili gihapon ang pagsulod sa mismong moske isip pagrespeto sa mga kaigsuonang Muslim nga nag-ampo ug buot mag-ampo. Kahit anong tribo, pwede dito sa masjid na ito. Walang may-ari, kung di tayo lang mismo ang may-ari nito. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o gi-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug masalapad nga pagserbisyo sa nasod.